Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar nitong Biyernes na umabot hanggang sa Thailand. Mag-aalauna na ng hapon kahapon nang tumama ang naturang lindol na ang sentro ay 16 na kilometro mula sa hilagang kanluran ng lungsod ng Sagaing. Nagdulot ng malawakang pinsala ang lindol na sumira sa mga gusali, kabahayan at kalsada. Ramdam din ang pagyanig sa rehiyon sa China, Cambodia at India. Isinagawa naman ng libu-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang prayer rally sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng ika-80 kaarawan nito kahapon. Kabilang sa mga nagpahatid ng suporta at nanguna sa pagtitipon ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilan sa mga lugar na nagsagawa nito ay ang General Santos City, Davao City, Paco, Manila, Negros Occidental, Kidapawan, Biliran, Pagadian at ilan pang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Samantala, nilinaw ni United States Defense Secretary Pete Hegseth na hindi hangad ng Amerika ang digmaan kundi kapayapaan lamang. Pahayag niya ito sa kanyang pagbisita sa Pilipinas kung saan nakipagkita siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga matataas na opisyal ng militar. Tiniyak ni Hegseth ang matibay na relasyon at kasunduan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa defense sector. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, malaking tulong ang pagbisita ng naturang delegado sa bansa dahil magiging mahalagang instrumento ito sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, planong pailaw sa Bulkang Mayon hindi na matutuloy matapos umani ng batikos. Pagtaas ng bilang ng nagbubuntis na edad 10 to 14 years old, ikinaalarma ng CPD. MRT3 extended ng 1 oras ang operasyon. Ilang mga bagon idadagdag tuwing rush hour. Malacanang bumuelta sa pahayag ni VP Sara na posibleng maulit kay former President Rodrigo Duterte ang nangyaring assassination kay Ninoy Aquino. DepEd nagpaalalang iwasan ang pamumulitika sa mga graduation ceremonies. Philippine wildcard Alex Ayala tinalo si world number 2 Iga Swiatek. Abante na sa semis ng Miami Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-iingat po ang publiko sa posibilidad na pumalo sa 50 degrees Celsius heat index ang temperatura sa mga susunod na araw. Ang naturang heat index ay nasa ilalim ng danger category kung saan maaaring asahan ng mga heat cramp, heat exhaustion at heat stroke dahil sa matagal na exposure sa init. Sa pagsisimula naman ng 45 araw na kampanya ng mga kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon, kanya-kanyang proclamation rally na rin ang isinagawa ng mga partido mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naritong ulat. Opisyal na nagumpisa nitong Biyernes ang unang araw ng 45 araw na kampanya para sa mga kandidatong tatakbo sa lokal na posisyon sa midterm election sa Mayo. Kasabay nito ay kabi-kabila ang partido na rin ang nagsagawa ng kanilang proclamation rally sa iba't ibang parte ng bansa sa unang araw ng kampanya. Sa Metro Manila, ilan sa mga nagtipon ay ang lungsod ng Pasay, Maynila, San Juan, at Taguig. Sa rally na pinangunahan ni Pasay City Mayor Imelda M. Calix Turbiano, nag-ikot ang mga kandidato sa ilang mga lugar sa Pasay
upang magpakilala sa mga botante. Kasabay nito ay isang misa rin ang isinagawa ng lungsod sa simbahan ng Santa Clara Montefalco sa Pasay bilang pagbasbas sa Team Calixto para sa halalan 2025. Ilang mga supporter din ng incumbent mayor ang nagpahatid ng kanilang suporta sa partido kung saan napuno ng kulay rosas na mga kasuotan ng naturang kaganapan. Taus-puso namang nagpasalamat ang kasalukuyang alkalde sa patuloy na suporta ng mga Pasayenyo para sa kanya at kanyang partido. Habang nagsagawa naman ang isang motorcade ang kabilang panig ng kabilang partido kung saan inikot ng mga kandidato ang mga barangay ng lungsod. Samantala, mariing paalala naman ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato na sumunod sa campaign regulations kabilang na ang pagbabawal sa vote buying o ang pamimili ng boto at pamimigay ng pagkain. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bagamat tuluyan nang nagtapos ang makasaysayang kampanya ni Filipino wildcard tennis star Alex Ayala sa Miami Open, nagbukas naman ito ng malaking oportunidad para sa kanyang career advancement. Kabilang dito ang pagtakda ng kanyang pinakamalaking kita sa kompetisyon na aabot sa higit 300,000 dolyar o katumbas ng 19 na milyong piso. Bunso din ito aasahan na ng tennis ace na mapabilang sa Grand Slam at top-tier tournaments. Bago mapayuko ni world number 4 Jessica Pegula, kanyang dinomina ang ilang top tennis players ng mundo gaya ni na world number 2 Iga Swiatek, world number 5 Madison Keys at 11th seeded Paula Badosa dahilan ng sapat na puntos upang umabante mula ika-140 pwesto patungo sa ika-75 pwesto ng WTA World Rankings. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, planong pailaw sa Bulkang Mayon hindi na matutuloy matapos umani ng batikos. Pagtaas ng bilang ng nagbubuntis na edad 10 to 14 years old, ikinaalarma ng CPD. MRT3 extended ng 1 oras ang operasyon. Ilang mga bagon idadagdag tuwing rush hour. Malacanang bumuelta sa pahayag ni VP Sara na posibleng maulit kay former President Rodrigo Duterte ang nangyaring assassination kay Ninoy Aquino. DepEd nagpaalalang iwasan ang pamumulitika sa mga graduation ceremonies. Philippine wildcard Alex Ayala tinalo si world number 2 Iga Swiatek. Abante na sa semis ng Miami Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.